Dastan o Smart ED Dishwashing Paste at a double tanggalin formula. Tanggal galing idisebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Ang himpilang ito kasama ng KBP sa pagdiriwang ng kanyang ika-51 anibersaryo ay nakikiisa sa buong sambayanan sa pagpupugay sa lahat ng himpilan ng radyo at telebisyon na patuloy na nagbibigay boses sa adhikain ng bawat mamamayan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Nawawala, bumabalik. Oh, eto na naman! Nagsubli iti sakit ti bukod ken kasukasuan? Huwag mag-alala with Skelan. Isang tableta, up to 12 hours long-lasting bisa. Haan, ulit-ulit iti panag-inom. Skelan. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong ikondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, ha? Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Red Horse Beer, ano nga nadadaan? Pagkakaamot, ipatindi, papabagol, mamati at talang uminom, ituno, ano nga nadadaan? Tumakbo tayo at kakabwa, lakas ng tama pero di wasak. Red Horse, extra strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Palakasin ang resistensya para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Hello, beautiful people! Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit panatag ang loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong Seal of Quality Excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa may tiyan, labas ang tiyan. May six-pack sa tiyan o sa mabuhok. Nauubos ang buhok. Maputing buhok, sa maskulado. Payat ng todo, malaking butito. Matangkad, may itatangkad pa. Para sa man of few words, maraming words. Nakikinig sa words. Sa may balbas, magkakabalbas. O sa ambinote wagas. Para sa mga lalaki, lumalaki. May lalaki, cheers. May San Miguel beer para sa iyo. Drink responsibly. Tara! At inom na ng San Miguel Beer. Drink responsibly. Revicon Forte. Anumang buhat, may lakas na di umayaw. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride detergent. Generica Drugstore. Damang-dama. Pag ginahawang Generica. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Starwax, Starwax, Wax. Starwax, Starwax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, Wax. Kitang na to the max. Starwax, the number 1 floor wax. Andaan waterproof formula. Sibukan man itinanong, nagsubliti sila pititatar. Starwax, Starwax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Patch Soap. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed at eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield
Hot Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa pagpili ng herbal food supplement, mahalaga na masiguro po natin na nakukuha ng ating katawan ang sustansyong kailangan para manatiling malakas at malayo sa anumang karamdaman. Mahalaga ang mga sangkap na nilalaman ng herbal food supplement na iniinom natin araw-araw. Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C. Tulong-tulong ang mga sangkap ng Mark Capsule Food Supplement Plus C para protektado ang ating mga kasangga. Mag-Mark Capsule Food Supplement Plus C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of Jmar Marketing. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Pride Bar Blue. Isang laban lang yan. Mas tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. ACS Milyones. Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Hello, Manang Jody. Oh, rigor-rigor ka raw? Wen, nasakit pa iti ulok. Saan mat namin imepekto tay agas ko? Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, thanks po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. ACS Milyones. ACS Milyones. Mga misis, bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 4 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique toothpaste any size. 3 sachets ng Pride Powder 40 grams or 1 pouch ng Pride Powder any size. 1 wrapper ng Pride Bar 400 grams or 2 wrappers ng Pride Bar 100 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any
any size. 1 wrapper or 1 box ng Shield Bath Soap, any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50 ml or 1 pouch ng Smart Liquid, any size. 1 label wrapper ng Smart Paste, any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Kojic or White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap, any size. 3 sachet of Charm Fabcon 30 ml or 1 pouch of Charm Fabcon, any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-187087. Series of 2024. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! ACS Milyones! ACS Milyones! Mga misis, bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 4 sachets ng Unique 10 ml or 1 box ng Unique toothpaste, any size. 3 sachets ng Pride Powder 40 grams or 1 pouch ng Pride Powder, any size. 1 wrapper ng Pride Bar 400 grams or 2 wrappers ng Pride Bar 100 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax, any size. 1 wrapper or 1 box ng Shield Bath Soap, any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50 ml or 1 pouch ng Smart Liquid, any size. 1 label wrapper ng Smart Paste, any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Kojic or White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap, any size. 3 sachet of Charm Fabcon 30 ml or 1 pouch of Charm Fabcon, any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-187087. Series of 2024. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Gasta no Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguruhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Anay! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR nga dagos! Diretso iti pinagkapon iti sakit ti bagbagi. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Palakasin ang resistensya para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisiligtas.
Matthew 24:13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX-Extraordinary. Aksyon! Radyo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Generica Drugstore. Damang-dama. Pag ginahawang Generica. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, the #1 floor wax. Andaan waterproof formula. Sibukan man itinanom, agsubiti sila pititatar. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bat Soap. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Bakterya protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. ACS Milyones. Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Nawawala, bumabalik. Oh, eto na naman! Nagsubli iti sakit ti bukod ken kasukasuan? Huwag mag-alala with Skelan. Isang tableta up to 12 hours long-lasting bisa. Haan, ulit-ulit iti panag-inom. Skelan. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong i-kondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, ha? Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte.
Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Agigidan nga riklik naon, saan mabali na masanin ti kwarta? Tatayo at taga-norte, nalaing iti kwarta. Trabaho ni ti agigidan na utot, kasla iti binat nga adaw, uti ulo, uti bagi, o gurigo. Discarding Lexidol Forte. Mas naparparta ka ba na tiupat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. United Home C-Tab. Basta C, C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. Ako ay may ubo. Masakit sa dibdib. May kasamang plema. Umuputok rin pala. Labanan agad ang ubo with Solmux for Kids. Helps clear phlegm and helps protect the lungs. Kaya, Uboy di na lalala, di na tatagal. Solmux for Kids. Unilab yan. Carbocysteine is the generic name of Solmux for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Oras, alas 2:36. Sikang Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg. Amwen ti kalintegan ditoy. DCJC Aksyon Radio iti sika Ken Tilinteg. Gaputa awan may laksid iti kawanan mo. Sika Ken Tilinteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag ng itilinteg. Ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika Ken Tilinteg. Told you that was gonna be this way. No one told you that was gonna be this way. No one told you that was... Hey bag, malem tayo amin sa nga pada, itarating aldaw iti Domingo, inkay makadkadwa tayo numatibiyang aksyon Dulce Valenzuela, ken iti technical control ni aksyon Ninyo Ascueta. Like man dating agon daway nga makipagladingit kani aksyon ninyo kalpasan nga napanen iti sa Bali ni mother na iti laang napalpalabas nga aldaw makipagladingit iti biyang iti DCJ sa aksyon Radyo Lawag aksyon Kim Ascueta. Oras na nga ro din alas 2:38 iti panangimat baton pailaing ni Station Manager Attorney Nick Malasig ken kasamaten para itirato nga programa ket programa Sika Kentiya Linteg. Ngiti nagampelaeng ni aksyon Rolando Jose. Ni aksyon Rolando na panagbakasyon mga ka-aksyon iso nga sakpelaeng iti temporaryo nga makadkadwayo aging iti agtapos iti datoy nga bulan mga ka-aksyon. Iti dato gundaway ket interod itultuloy nga pagsasaritaan ti pakaseknan iti naipasa iti biyang iti kongreso nga gakat may panggep iti divorce. Itay bigat at abas-basaen tayong damag mga ka-aksyon iti benegitiyat national nga almost 50% kano karigito'y Pilipino mga ka-aksyon ket paborda iti nato'y divorce when no pan nakawaswas nga mamimpinsan iti kasarda ket malaksid iti nata ket kalikagumpay dagito'y nakipagkayat da nga makipag-divorce nga maikasar manen iti sa Bali mga ka-aksyon. Iti nato gundaway ket mapagasatan tayo nga makasarsarita once again ati agtultuloy nga guest iti programa si Kakentiya Linteg ni Attorney El Reneo Kid Ruiz Castro iti probinsya tay nga Ilocos Norte may sa karigiti mabigbig nga abogado. Well, i-recap tayo laeng mga ka-aksyon na pagsasaritaan iti napalabas nga aldaw iti Domingo ti nagdumaan iti divorce ken kastameten annulment
anya kadagitay pagbasaran tanariti ka sakit mawaswas adagitoy kasar or dati bileg iti kasar tayo maka-aksyon. Attorney naimbag malemyo live kayo dito DCJ sa Action Radio Lawag. Okay, ma'am. Naimbagmet nga malim. Kadagiti nayat nga dumdungig kada ito yung programa. And take ko nakarod. I extend also my condolence kini Sir Mataya. Talaga kasta ti biyag ka tada talaga pagpatinggan. So nga dito yung maniktaran ti panagbiag tayo. Ken kastamitin dagiti nayat nga dumdungig sapay ko mailawlawag bimet no namot dagiti banag nga masapol nga mamuan tayo kadeti controversial nga law which is the divorce law nga proposed divorce law nga hopefully it will be approved within the year kat tiko nam nga rodan ma'am di ba kadwan na kat talagang sumuporta kadet yung gakat kita when gusto ta ko nam nga deti umatado dagiti pabor kadeti panaka legalize ti divorce ngem amu tayo nga adda dagiti addang iti part iti Roman Catholic Church nga to really to also go against with this proposal. Okay, so DJ Mo tatati makikita tayo nga somehow it might okay although this is still dependent upon the wisdom of our legislators whether they will pass it or not. Yeah, pag-amu tayo siyempre we should remember na yung ating ang paninindigan naman ng ating Roman Catholic Church is that they are there to protect marriage as an inviolable social institution. And of course, the belief that divorce is already unnecessary due to existing legal remedies such as legal separation, annulment, and declaration of nullity of marriage. So, that is also the point of view of the Roman Catholic Church. So, I hope that with this discussion, we will also be enlightened where we are coming from. Okay, why is it that if you ask my personal view, I'm also not as an individual or as a citizen of this country, I'm also I am in favor. So although we are also we recognize yung point of view of the church, but then we looking into it, kaya nga nang sabi ko, just like what I told before, okay, doon last Sunday, yung ating paninindigan, it's because unang-una, we have to be reminded na yung when you talk about divorce, this is not new to our country. So as early as 1900s, the Spanish regime, we have the American regime, we already have divorce. Only that when we have this Japanese regime, okay, so nabuhay yung mga conservatives na tinigil yung ating diborsyo. Okay, so yun ang and then tinutuloy-tuloy na lang when we have the Civil Code of the Philippines, and then later on like executive order during the time of Cory administration through the Family Code, pinanindigan, okay, na hindi na tayo magkakaroon ng divorce. Otherwise, yung meron tayo, although shall we say that there is no divorce, okay, which will result into the dissolution of marriage. So dissolution, kung natin, when we say dissolution, that would already mean, okay, talagang panakawaswas, okay, dissolve na yung marriage. So they go on their separate ways when you talk about divorce. But then again, with our existing legal remedies, hindi naman niya talagang sinabi doon
na hindi pwedeng maghiwalay yung mag-asawa. Kasi nga through annulment and declaration of nullity of marriage, that is also tantamount to what we call, it is akin or parang divorce na rin siya. Kasi nga magkahiwalay pa rin sila. Dahil with the annulment and declaration of nullity of marriage, okay, so dito sa mga provisions ng law, it would still result to the dissolution of that marriage. So, and of course, we add to that legal separation. When you talk about legal separation, yung batas, minamandato na lang niya yung mag-asawa na they will get separated with each other, okay, de facto. Okay, yung pagsasama ninyo, magkaiwalay kayo ng bahay. But then again, when it comes to documents, you are still legally married. So that is also the existing legal remedies that we have. Okay, kung tutunan mo, ang tanong natin dito, does it mean na hindi pa rin pinapayagan ng batas ang pagka-dissolve ng marriage? The answer is no. Okay, so yun lang yung point natin. Another thing also is that, yun nga, yung we have reminded also our listeners na when you talk about divorce, it is not only it's only the Philippines na walang divorce. All of the countries except the Vatican. Siyempre, when you talk about the Vatican, yung mga nandun naman ay mga pare at madre na hindi naman nag-aasawa. Okay, so tayo na lang yung walang divorce. Another thing also, when you talk about divorce, that would only make the process simpler. Pinagaan lang niya kasi we know for a fact, kaya nga siguro doon sa survey that was conducted, it really reflected the voice of the people. Kasi nga, yun nga, marami siguro at this point na nagsasuffer sa kanilang marriage. Diba? Marami na tayong kakilala within our community na hindi na nagsasama, pero dahil sa higpit ng batas, ng requirement ng batas, okay, through legal, through annulment or the declaration of nullity of marriage, medyo nahihirapan sila to avail of these legal remedies. And also, it takes years for them to prove. So, that is the problem. Kaya, etong divorce natin will of course, okay, it will make it accessible to the people to achieve justice. Kasi, when the fact that you are not already with each other for a very long time, okay, so hindi na kayo magkasama sa tagal na ng panahon. So anong ibig niyang sabihin? So kung hindi naman na kayo nagsasama, you are not already living within the concept of a marriage, so why still keep that marriage? Okay, so yun naman yung point dyan. So dito kasi sa ating existing legal remedy, which is annulment and declaration of nullity of marriage, okay, sa sitwasyon na you are only separated with each other na para de facto, hindi yan grounds for this annulment and declaration of nullity. Kung hindi kayo nagsasama, iniwan ka ng yung asawa mo, hindi kasi yan ground for annulment or declaration of nullity of marriage. Kahit gaano pa yan katagal. Okay, so yun din yung isang aspeto na nire-resolve ng divorce. Kasi sa divorce, okay, the fact that you, from the time of filing your petition for divorce, 5 years na kayong hindi nagsasama ng iyong asawa, so that would already be a ground for absolute, okay, dissolution of your marriage. So, hindi na lang sa separation de facto na pinapayagan kayo ng batas, but already through papers. So, at least mas magaan na sa inyong dalawa yung ganong sitwasyon. So, we take an example. Siguro, magbigay tayo ng halimbawa kung bakit ang hirap yung ating existing legal remedies. So, una dyan,
For example, di ba, when you apply for a loan in the bank, so syempre yung mga properties nyo are still with you, nakapangalan pa sa inyo na mag-asawa, pero you are now living with each other for a very long time. Ngayon mag-apply ka kasi you want to grow your business, but then again, in the papers you are still married with your husband. Yung husband mo meron na rin siya ibang kinakasama. Ngayon kailangan mo talaga ng pirma ng iyong asawa para sa pag-avail mo ng loan, kasi nga mag-execute ng legal yung mortgage, di ba, sa iyong as when you use your properties as a collateral, kailangan ng pirma ng iyong asawa. Tagal nyo nang hindi nagkikita. So that's an example of the predicament or one of the problems that you encounter when your marriage is not properly dissolved. So imagine mo na hindi na kayo nagsasama ng ilang taon, maglo-loan ka, gusto mong improve ang iyong negosyo para sa kabutihan ng iyong mga anak na naiiwan sa iyo. So ngayon, ang problema, kailangan mo yung signature ng iyong asawa kasi that is what is required by law. Di ba? So, kailangan merong consent ng iyong asawa or spouse. So ang nangyari, kailangan ng signature niya. So how will you be able to secure his signature? So ngayon, ang problema mo dyan, syempre, di mo na masisecure, ending, hindi mo na magagawa yung gagawin mo na pag-improve sa iyong negosyo dahil lang, okay, with this legal issue, okay, na hindi maayos yung pag-iwalay ninyo bilang mag-asawa. So, yun din ang ating argumento. So, kung ating isipin na yung ating marriage, diba, lagi yung iniisip natin na yung itong divorce will encourage people, okay, to go on their separate ways. Unang-una, hindi naman sa tingin ko, kasi meron namang guidelines or meron namang rules na sinusundan ng batas. And one thing more also is that when you love a person, okay, so kung talaga namang mahal mo yung isang tao, kahit ilang divorce pa yung iharap sa'yo, and you value your family, okay, you have religious beliefs, okay, na talagang pinapahalagan mo ang iyong pamilya through thick or thin, diba? Kahit anong hirap sa buhay, okay, so you will not avail of this divorce. Yun naman yung point. Okay, so etong divorce, it may not be for you kasi wala namang issue ang iyong marriage and you can still handle it kahit anong problema. Okay, so be it. Kaya lang kasi merong mga tao, okay, in our community na talagang nagdudusa dahil sa marriage. So merong mga sobrang binubugbog. Diba? May physical abuse, emotional abuse, kung anong klaseng abuso na yan na nagawa sa kanya. So anong gagawin natin? Are we going to just see them, okay, na inaabuso na lang ng ganon, di ba? So sa ilalim kasi ng ating mga existing legal remedies, yan, kung titingnan mo, kung yung mga ganon na sitwasyon wherein yung yun nga yung sabi ko, nabugbog yung asawa, pwede pa kasing ano yan ang isipin nila, that would only fall under legal separation. Okay, so pwede pang i-resolve yung marriage. Kaya lang kasi repeatedly being done yung ganyang pambubugbog, di syempre alangan naman na hayaan mo na lang. So kung may dito sa existing kasi legal separation lang yun, pag-iwalayin mo sila. So kung pinaghiwalay mo lang sila, so what will happen? Pag-iwalayin mo sila, siyempre it will create problems among the children kung sino yung susundan nila, yung mother or father. Okay, at least sa divorce kasi mas maliwanag na
na that if that is a ground for absolute separation or absolute dissolution of your marriage, at least doon malinaw na kung kanino dapat susunod ang mga anak. Okay, so yes, Attorney Adala Saludsodek, aside maliban doon, yung kasong binubugbog yung asawa, pasok ba pag yung asawa, yung si Mr. at saka si Mrs. Nawalan na ng pagmamahal, pwede ba yang ilagay yan sa korte as evidence na nawalan sila ng pagmamahal sa isa't isa, Attorney? Okay, so let's take a look yung ating mga grounds provided for in by law, yung dito sa ating proposed bill. Kasi nga, kung yung sinabi natin, sabihin natin na hindi na sila, they do not love each other anymore. So how do they express, okay, the absence of love? So does it mean that the other spouse already abandoned, okay, his family? So kung inabandon na niya yung family niya, so the other party would of course be can avail now of this divorce, okay, as a ground. Kasi sinabi naman dito irreconcilable differences. Okay, so if there is an overriding conflict between that married couple, such that in that case, for example, na you do not love each other, okay, so it's already beyond repair na the marriage is already unworkable. So with that the law permits divorce. So according sa proposed law. Yun. So okay lang. Nagrigat pamud gayam mawanan ti ayat iti asawam at mabalin pay gayam pasok pay gayam iti may sa kadigitay pagbasaran tapno da kayo ket legally nga ag-file iti divorce. Attorney, na dakamat yu ita time may panggap kadigitay anak. No nag-divorce ati ama ken ni ina, papanan dagiti anak no is kung dati example lang nga agpadpadadamot nga da iti trabaho na tapos na irana syempre in revive the DJ relationship da for how many years ket di makalan dagiti anak da adadan iti legal age. So kasano tay nga i-handle dato, attorney, if ever nga maipagbalinton akas linteg iti divorce bill? Okay, sa divorce kasi, it also adopted some of the provisions of the existing law that we have under the family code. So, just like yung nasa family code, when you talk about it can be declaration of nullity of marriage or it can be divorce, yung legal consequence niya would include not only property relations, okay? May property relations, but then again, gaya ng sinabi nyo, it also include yung custody of children. So, ano nang mangyayari sa mga anak if that would be the case? So, we have this what we call order of preference that both parents can consider. Like for example, sa ilalim ng batas, so if that child is under 7 years old, okay, so automatic yan sa mother yan. Okay, so kasi sabi ng batas na no child under 7 years shall be separated from the mother unless there are compelling reasons. Okay, so it will go to the mother if the child is under 7 years old. But merong doon, exemption, which is unless there are compelling reasons. Okay, kung unfit yung mother, kung unfit, so it's up for you to prove in court why is it that, how come that the mother is considered to be unfit. Okay, so it will go to the mother pag below 7 years old. And another thing also is that it can go, okay, pwedeng consider na it will, pag over 7 years na yung bata, okay, so it would either parent, okay, either parent, kung sino yung gustong puntahan ng anak nila. Okay, so unless that parent is considered unfit, although
yung bata interesado sa kanya, but then again, if that parent is considered unfit, so hindi pwede. Okay, so pwede rin na pupunta yung mga bata sa surviving grandparent if several of them. Okay, kung marami yung anak, okay, so pwede rin sa surviving grandparent. Okay, or the eldest brother or sister who is over 21 unless unfit or disqualified, or any other person that is deemed suitable by the court. Okay, so yun ang mga when you talk about custody of the children. Another attorney, kasangwanan nga inta itultuloy ang sensenyasan ni action ninyo. Please hold your line, attorney. Padaanan nyo to ti sumarunupay nga pagbasaran makaksyon noan niya iti pagbasaran para iti pan nakai pila iti divorce if ever nga agbalinton nga linteg ti pagilyante nga pagilyante a Pilipinas datoy divorce bill. Hindi pa lang iti biyang ti technical control. Sikang Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones. ACS Milyones. Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Aksyon! Radyo! Sa gitna ng bawat pangyayari at kaganapan, nakatutok ang Aksyon Radyo! Sa mga pangunahing isyu at usapin, tinatalakay at binibigyang linaw ng Aksyon Radyo! Ang mga matatamis at mapait na alaala na naging kabanata sa makulay na drama ng buhay, inilarawan ng Aksyon Radyo! Ang taos-pusong paglilingkod sa sambayanan nakaukit sa puso ng Aksyon Radyo! Ang Provincial AM Radio Network sa pinakamalaking radio network sa buong Pilipinas, Manila Broadcasting Company, Aksyon Radyo! Salawag City, ang Aksyon Radyo DZJC 747 kHz sa AM band ng inyong mga pihitan. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, alas 3:04.
Revicon Forte. Anumang buhat, may lakas na di umayaw. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong ikondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, ha? Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Revicon Forte! Hindi lab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Palakasin ang resistensya para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sabi niya, "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world." Psalms 46:10. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX Extraordinary. Aksyon! Radyo! Come with me to Sunshine City. You can stay a while, it'll make you smile, doing something worthwhile in Sunshine City. DZJC 747 kHz sa AM band ng inyong mga pihitan. Aksyon! Radyo! Ikakaiso ng estasyon ti radyo, adumdumngeg kada kayo. Oras na yun, dito DCJ Action Radyo Lawag, alas 3:07. Kablawan tayo man ni Christine Kiamas, dito Barangay Balakad, Lawag City. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Star Wax, wax. Star Wax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, wax. Kitang na to the max. Star Wax, the number 1 floor wax. Andaan waterproof formula. Sibukan man itinanong, nagsubiti sila pititatar. Star Wax, wax. Kitang na to the max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bat Soap. Matay 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gone, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. ACS Milyones. ACS Milyones. Mga misis, bili na kayo ng mga ACS products para may chance maging milyonaryo. Ito ang kombinasyon ng mga empty packs na ilagay sa entries nyo. 4 sachets ng unique 10ml or 1 box ng unique toothpaste any size. 3 sachets ng Pride Powder 40 grams or 1 pouch ng Pride Powder any size. 1 wrapper ng Pride Bar 400 grams or 2 wrappers ng Pride Bar 100 grams. 1 box ng Star Wax Floor Wax any size. 1 wrapper or 1 box ng Shield Bath Soap any size. 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid any size. 1 label wrapper ng Smart Paste any size. 1 sachet or 1 box ng White Rose Kojic or White Rose Papaya with Vitamin B3 Soap any size. 3 sachet of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch of Charm Fabcon any size. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Nawawala, bumabalik. Oh, eto na naman! Nagsubli iti sakit ti bukod ken kasukasuan? Huwag mag-alala with Skelan. Isang tableta, up to 12 hours long-lasting bisa. Haan, ulit-ulit iti panag-inom. Skelan! Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. United Home C-Tab. Basta C, C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Alas 3:13. Si Kang Ken Tilinteg. Okay, tuloy-tuloy iti programa tayo. Iti nating malem, kaksyon. Hindi pala pagsasaritaan dati may panggap iti divorce bill. Ito tayo nasaludsod tayo iti may panggap ti papanan. Dagiti anak ng runa no adadan iti legal age. Kaya agdependar no sa dinot papananda kayat da makaksyon. Ngem, dapat ay kaya mapaniknekan no ni ama, no ni ina, iti pilyen, dagiti anak akit fit da nga mga iwan or fit da nga kabalay na adagito anak da makaksyon base kay ni attorney El Reneo Kid Castro. Ti sumaruno nga sa lutsudan tayo makaksyon na pagsasaritaan ti way panggep ti anak. Adamin dati dagiti daduma makaksyon adati kunada nga prenuptial agreement.
no nag-divorce nga ta, dati Mr. Kenny Mrs. DJ prenuptial agreement, ag-epekto nga ta right after lata, DJ panagsinada or saan, Attorney Kid Castro? Okay, ma'am. So, when you talk about prenuptial agreement, that will also be, that is also another issue. Okay, that would arise from the divorce, or just like yung existing natin declaration of nullity of marriage or annulment of your marriage. So yan din kasi ang mga bagay na nireresolba ng ating batas, okay, sa iyong pag-iwalay, yung tungkol sa iyong property relation. So basically yun nga yung tanong nyo, ma'am, when you have a tawag nito, kung meron ng judgment. Okay, kung meron na pong judgment ng iyong paghihiwalay, okay, declared na by court yung ating nullity of your marriage, so definitely it will take effect. So kailangan mo lang ng execution coming from the court. Okay, so you request for you have a motion for execution of that judgment pertaining to your marriage para your property agreement o prenuptial agreement will take effect. Okay, hindi siya automatic na gaya ng sinasabi natin. Okay, so you still need the court intervention for that to take effect. Okay, so yun din. But when you talk about paano kung you do not have any property relation, so what will govern? Okay, so of course, yung when you are in the absence, okay, of your in the absence of any prenuptial agreement, so ang presumption ng law is that you have this what we call absolute community of property. Okay, so yan yung lahat ng inyong property will be inventoried together, magsama, okay, and it will be dissolved and liquidated. Ganun po yun yung sa procedure. Sa Balimet, Attorney, no, kas bilang man nga DJ sakbay na nga nagkasar, ada iti nagpinirmaan da nga prenuptial agreement yam daksang gasa ta DJ asawa na natay. DJ prenuptial agreement panuray or inatayon DJ asawa na, Attorney? Okay. So nung amin syempre nung syempre natay mutten. Okay, kasi tilang pagsasaritaan tayo dito between them. Okay, so which is the dissolution or liquidation of that property is between them. It should be equal. Ngamnumat in that case, ngawam mutan ni Jemesa. So of course that would accrue to the living. Okay, so it would go to the living spouse. Kasi at the end of the day, ang hinahabol naman natin dyan is that walang madedehado, okay, when it comes to their properties. Okay, so in that case and one thing more also is that priority pa rin yung mga anak nila. Okay, so although sabihin natin pinag-usapan ang tungkol sa paghahati ng kanilang properties, but then again, one of the things that are being considered, okay, prior to the distribution of that property is the children. Okay, so pag titingnan din kung may maapektuhan ba sa kanilang mga anak. Kasi dapat sa kanilang paghiwalay hindi dapat apektado ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. Okay, not unless, Attorney, no, nakalanad iti prenuptial agreement da nga no adamang pasamak matayak dagiti nga sa ni Kwaket bagi dagiti anak ko awan ti mabati ken asawak kaza, Attorney. Okay, so mauni mo deta awan mabati ta asawa. Okay, so basta ti priority, ma'am, the priority is of course the children. Okay, because they are being considered, okay, prior to the distribution of such property. Okay, so prior to the, halimbawa, kasi kung halimbawa maghiwalay na sila, yung titingnan dyan is of course yung welfare of existing children, lalo na kung mga minor sila, titingnan nila yon. Okay, so kung ano ang sobra doon,
okay, that would accrue into a common fund, yun ang maghiwalay sa kanila. Ay, yun ang i-distribute to both spouses. Kaya lang kung namatay na yung isa, so it would go of course to the living spouse. Okay, so yun lang naman ang nakikita ko dyan. Okay. Attorney, as your opinion, kanati saludsuden ta itata, opinion nyo kas private individual, panagkita yung attorney apaman nga mapagbalinton nga linteg dato'y divorce bill iti pagilian tayo Pilipinas, is it possible nga amangan ket no ngumato ati bilang or rate porsyento iti pagilian tayo iti Pilipinas nga agsisinanton? Okay. So, sakbay mga sumbatak mang kablawak man dagiti agpa-shout out. Yes, attorney, yes. Na listeners tayo, di Rafi to gawin. So, itiban na, naragsak ka pa nagdingig mo kasamit din kini Tina Marcos, ken Lovely, Angel Fernandez, iti Lawag City, ken ni Noel Kasabay, iti San Nicolas. So, kita nyo na yawanak ka DJ nga question. Hello sir, shout out kanyayo. Nagpakatawa tayo lang. Actually, when you talk about that, ma'am, that question yun nung umato, the answer is yes, because umuna, it's not because they were convinced of that divorce, they were encouraged because of the divorce bill. Saan? Talagang beforehand, okay, adda talagang nagsisinadan iti tunggal maysa. It's because of the stringent, okay, rules provided for in by law. Isu nga handa nga na aramid. They were not able to make it. Okay, at this point in time they cannot make it. It's because of the stringent, okay, guidelines of the law, particularly the grounds, okay, for a divorce, for them to obtain absolute nullity, okay, nullity of their marriage or declaration of nullity of their marriage. So ngayon kasi nahirapan sila, but with the divorce bill, of course they will avail it. But then again, ang tanong natin dyan, is it because of the divorce bill per se na encourage sila? Hindi. Dati nang hiwalay na sila sa isa't isa. Kaya lang kasi sa ilalim ng bagong batas na ito, when it will be approved, dahil pinagaan, or yung mga grounds are already included in the grounds provided for in by law, nandun na kasi yung mga grounds na to ay kasali na sa absolute divorce, kaya they will be able to avail it. Yun yung reason bakit tataas. Like for example, gaya nga ng sinabi ko kaninang example po no, ma'am, yung ating physical violence or grossly abusive conduct of one of the petitioners or one of the spouse. So sa ilalim ng ating batas ngayon, that would only fall under legal separation. So meaning hindi pa absolute dissolution of their marriage. Hindi talaga maghiwalay yan. Okay, maghiwalay lang sila separate de facto. Okay, maghiwalay lang sila ng bahay na pagtitirahan, pero in papers there are still married. Pero dito kasi sa ilalim ng bagong batas, if that in particularly section 5, okay, ang unang-unang nandun is yan, number 1 dyan is physical violence or grossly abusive conduct, okay, of one of the parties or spouse. So dito covered na kasi siya sa bagong batas. Unlike dati, hindi siya covered. So syempre, hindi sila makapag-avail ng declaration of nullity or annulment of marriage. Kasi nga yung abuse na yan would only fall under legal separation. So kung hiwalayin mo lang naman kami sa isa't isa, okay, ng bahay. So nakapapel, mag-asawa pa rin kami. So what's the sense? So hindi na lang sila nag-avail ng legal remedies. Pero kasi dito sa bagong batas, okay, included na ang physical violence as a ground for absolute divorce. Siyempre, at this point, they will decide na they will avail it. Kaya dadami kasi marami yung gustong maligal ang kanilang absolute, okay, dissolution, okay, of their existing marriage.
Okay. Attorney, no, adapay na kita kayat yung nga inayon, nga jak pa'y na saludsod, attorney, no, ipalubos yo into no, sumaro no nga Domingo, si Kanto Mantigas tayon, attorney. Yes ma'am, no problem. Kasi at least we are giving clarifications to our listeners na it's not because, kasi nga, when I explain, one time in di ba tinanong din ni Sir Rolando Jose sa kanyang firing line na program, ito ulit. So I was given again that chance to nung kinuha niya ang aking point regard what is my point of view of the proposed divorce law. So sabi ko kasi I am in favor. So I receive a lot of backlash kasi nakita ko doon sa mga comments na parang I am promoting. Okay, yung pagkakasabi ng nag-comment is that I am promoting na yung about this divorce na parang ayoko sa pagsasama ng isang mag-asawa. Hindi naman. It's always a choice. Okay, to keep your marriage or to go out of your marriage. So sa tingin ko naman as a Christian individual, ba Kristiyano tayo. Okay, so we know for a fact na marriage is value the sanctity of marriage. So kahit ilang divorce pa meron tayo na binabanggit ng batas, okay, so we will not look into this option kasi nga we value our marriage. Yun lang naman yun. Kaya lang kasi there are extreme situations wherein one of the spouse are already suffering. So alangan naman na ipagkakait natin ang kanilang yung choice for them to go on their separate ways. Okay, so syempre alangan naman na hayaan lang natin sila na mag-iwalay. Okay, kahit na naman yung sabi ko nga, yung batas natin hindi naman niya nire-require yung bawat individual na go in to avail of this divorce. So sabihin natin na kahit may mga merong situations wherein it will fall under as a ground for absolute divorce. Like for example, there is physical violence. Okay? So like for example, kung tinungpana ka, okay, one of your spouse because of a heated argument, yun na lang ba yung ano mo? Okay? So nasa sayo yun. If you think that would be okay, na you can still tolerate, baka magbago pa siya. Okay? Kasi meron kang paniniwala, malalim yung paniniwala mo na yung marriage nga, okay, applying now your religious belief na God will hopefully settle that problem through prayers. So syempre, you think of not separating with your husband. Tama ma'am. So yung batas naman, hindi ka naman niya pinipilit na to avail of this. Kaya lang kasi, yun nga yung sinasabi ko, merong mga extreme situations wherein the reconcilable difference or the abuses that are being done are already in the extreme, na hindi na talaga kaya i-tolerate, na it is what is the best thing to be done is to go on your separate ways. So wag naman natin ipagkait sa mga taong dumaranas ngayon ng ganyang mga abuses, na sana yung panalangin nila is to be able to go on their separate ways na hindi naman masyadong mahigpit sa ilalim ng batas. Okay, so yun lang naman po yung pinupuntuan ng ating batas. It's not that the law is encouraging each one of us to go on our separate ways. Okay, yun yung ano yun talaga yung pinag-initan ako last time na nakita ko na yung tingin niya is that parang it's easier for you to say kasi lawyer ka, and of course
Pag lawyer, syempre yung mga magdi-divorce, mag-iwalay na ganyan, ay kikita kayo na lawyers. Yun kasi ang sabi niya. So, I'll challenge you that if you will give it for free, na hindi ka, yun ang sabi niya sa akin. So, hindi naman. Okay, so when you look also into that, our law, meron ngang, doon sa proposal, meron ngang yung pinag-usapan nga actually, tungkol sa yung standard fees that a lawyer may collect, okay, from yung petitioner of a divorce bill. Okay, so meron siyang limit na binigay doon. And that is also good. Okay, good news sa ating mga kababayan kasi at least they are trying to make it accessible to the people. Kasi ngayon din ang problema sa ating bagong batas, although wala namang sinasabi tungkol sa babayaran sa pag-file ng annulment of your marriage or the declaration of nullity of marriage, but then again, talagang sa higpit ng mga guidelines provided for in by law, okay, to declare it na null yung marriage, like for example, yun nga sabi ko, psychological incapacity. So minsan nangailangan ka pa ng isang psychologist in order to prove your point. Although hindi naman minamandato ng batas, kaya lang para lalong mapatibay na yung kanyang preba, okay, para maanal yung marriage. So masyadong mahigpit. Kaya with that, ito yung sinisolve ng ating bagong batas. Okay, so hopefully then again, sabi ko, this divorce bill is only a matter of choice. It is not we are not mandated by law na kung ayaw nyong maghiwalay kahit na meron ng abuse, and hoping that you can still resolve it in the future, so it's your choice. Okay, so yun lang naman ang gusto kong i-point ngayong hapon, okay, sa ating mga masugid na tagapakinig. Okay, maraming salamat, Attorney Kid Castro. See you again on next Sunday. Same time, same place. Dito ilaing DCJ sa Action Radio Lawag. Mangisagana aktumanan. Iti tupiko nga siguradong interesado na ito'y para kanigitay kailyan tayo nga agbuy-buya ken agdengdengeg. Once again, Apo Attorney El Reneo Kid Ruiz Castro, agyaman kami, Apo Attorney. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, natarod na iti pakabuklan mga kalsyon, iti programa tayo ay tirating nga malem, maging gamanan iti sumaro ng aldaw ti Domingo, naimbag kinagasat nga malem tayo amin sa ngapada. Sika Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg? Amwen ti kalintegan ditoy. DCJC Action Radio iti Sika Ken Tilinteg. Gaputaawan may laksid iti kawanan mo. Sika Ken Tilinteg iti kada Domingo alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag dagiti linteg ken kalintegan babaen kaditi legal experts. Sika Ken Tilinteg.